Sa tanggapan ng DPIOU, pinagplanuhan kung paano isasagawang test buy sa tulong ng isang bitag undercover at asset ng DPIOU. Ito'y upang mapumpirmang impormasyon na nakalap ng MPD DPIOU hinggil sa bentahan at bilihan ng mga peking 500 piso. Ito yung nag-iimpleto ng mga fake na 500 peso bill. Kasi sa kanto rito, may napapasukan dito maliit, hindi rin yung bahay, pang-apat na bahay, pero nakati sa cake. Dito tayo bibili ng peking peso. Dito rin ginagawa, yung 30. So, papabili muna tayo para malaman natin kung talaga totoo na mayroong fake na nabibili ron. Tumulong na rin ang bitag sa pagpaplano upang masiguro na matagumpay na may sasagawa ang ikakasang test buy. Sige, test buy mo muna. Kumpara natin, pag-aralan natin Ganda klase ron. yung texture, tsaka kulay. Kinakailangan yung parang kumuha ng guidance ko sa Bangko Sentral. Yung mga talagang para naman para sa mga tao mag-upan. Matapos ang pagpaplano, ipinasok na sa blatter ng DPIOU ang serial number ng totoong perang gagamitin sa test buy sa araw na iyon. Bago umalis ang buong grupo, isang bitang undercover kasamang police asset ang pinauna patungo sa target site. Pagdating sa target area, agad tumambad sa amin ang lalaking ito. Ayon sa asset, siya, si Iking, ang leader ng grupong gumagawa ng mga peking 500 piso. Saya, kamusta? Tiyempo naman dumating din ang mag-asawang ito. Parokyano daw ni Iking sa pagbili ng peking perang 500 piso. Pagmasdan ng lalaking ito na sinesenyasan ni Iking, dala nito ang mga peking perang 500 piso. Ito pa, so, kamo naman yung madilaw. Mas maganda pa nga yung bigit, yung sino mo. Ito, ito na yun. Oo. Ito na yun, ito yung bigit. Yung binibigay niya may team. Ayun mo. Oo. Anong pagkakamay mo yung original? Mas maganda pa nga yung bigit kaysa original eh. Babang may tao. May tao mo yun. Hindi talaga. Binibigyan niyo sa akin. Ay, wala. Tayo, di mo mata nalagay ng tao yun eh. O, sige ka muna. Yan, wala. Walang tao to. Walang tao rin. Ano ba naglaya? At nang iniabot namin ang pera, etong isa, sinuri yung aming totoong pera na ipinambayad sa kanilang ibinibentang peking 500 piso. Anak ko, yan ang anak ko. Ito maganda. Kapag nga pala siya, kukuha ko ng marami. 400 na nga lang yung tatlo eh. 150 nga benta namin yan eh. 150 na kasi kuha namin yan sa... Kasi si Wanglit nga mapalapitin sa kanya. Okay. Positibo ang aming test buy. 3 peking 500 peso bill ang nabili ng bitag undercover sa halagang 450 pesos lamang. Sa akin na. Kukuha nga kami ng marami yan eh. Pagkuha kayo ng mga 20 piraso. Pupunta ka. Ganun din nga eh. Kailangan alas 2 pa lang nandito na kayo. Okay, para mapahanda niya. Hindi, para makagawa yung tao. Hindi man daming meron nakisak eh. Okay. Di ba? Pag ako si Wanglit na kasama nito. Oo, kahit lang. Ah, sige. Sa presinto, agad sinuri ang mga peking pera at agad naman ipinasok sa blatter nung araw na yun. Bago lang kasi. Kasi pareho. Pero kung Ang mo lang talaga, akala mo. sa katulong lang to, sir, pagputas, tindahan to, lusot na lusot eh. Dito, pinag-aralan ng grupo ang katauhan ng mga napitikang suspect ng aming concealed camera, maging ang kanilang ginagawang modus na peking pera. Siya po yung Iking. Siya po yung gumagawa ng pera at nagbebenta ng mga peking pera sa maraming tao na kumukuha sa kanya. Pag may bumibili po ng pera,
kay Iking po lumalapit. Siya rin po nagbibigay. Kilala na po siyang gumagawa po siya ng papel na pera. Pag kailangan po ng mga tao ng pekeng pera, hangad na kumita, sa kanya po lumalapit. Ito pong babae na to, madalas po kumuha ng pera kay Iking. Big time po to. Bultuhan po kung kumuha. Pag napagbenta na po siya ng mga peke, ng mga papel, maalis na po siya, pupunta na po siya sa casino. Pag natalo siya, bumabalik po siya, nagtuloy na naman po yung benta ng papel. Dahil po marami po naghihintay sa kanya mga tao doon. Pag maramihan po kasi yung kuha, pwede na po tawaran, lalo pag suwi ka. Pinagplanuhan ng DPIOU at BITAG ang isasagawang entrapment operation kinabukasan. Ano naging usapan nyo? Sir, ganito, yung tao na kausap namin, order kami bukas na mas aga-aga kasi kapag hapon, bukas na eh. So, mga alas 2 pa lang, o alauna, nandun na ako, order ako ng 20 perasong 500. Wala raw silang mga mas malaki pa. Sabi ko, kung may 1,000 tayo, wala eh. Wala. So, 500. Hindi ka tayo mo yan, yung nakaganyan yun. So bukas hanggang natin. Pinagutang isa yung pick na pera. May pag-usap ako sa order. Pag-usap ko bukas, kwenta. Wala. Mag-usap mo sila, nandun ka naman eh. Mag-usap mo sila. Pagka nagkabilihan na, nagkaroon na sila ng ano. Gambay nila lahat. Pumasok na yung tropa. Pagkabili, takbay mo na kagad si Iking ha. Okay? Susubukan ngayon ng DPIOU at BITAG na maisagawa yung actual tactical operation entrapment. Bibili ngayon undercover ng BITAG ng fake money na tagpa 500 peso. Ito'y 20 pieces sa halagang 3,000. So I hope na magtatagumpay ito. Ngayon, kinakailangan maagahan namin bago mag alas 12 kasi baka itong subject namin na bibilhan namin ng fake na 500 peso bill eh baka makapag-boundary na ibig sabihin nakapagbenta ng marami at mawawala muli. Pumuposisyon lang kami at may mga undercover na sa labas ng mga pulis na nakabantay lang. Anytime na pag nagsenyas, ito'y magpupulasan na lang, which means na consummate na yung pagbibigay ng pera na halagang 3,000 in exchange for about 20 pieces of 500 peso fake na pera na bibili ng aming undercover. Wala, malis. Malis? Oo. Ano mas mo kayo babalik ka? Hindi natin alam. Malayas kasi yun eh. Bihira kasi dito yun. Lagi pa gano'n yung kaibigan. Ano mas kayo babalik ka? Hindi ko alam. Sila ay nagsusunod eh. So, ito yung kuminsan na yung isang minuto parang napakatagal eh. Segundo parang akala mo minuto. Yung minuto parang isang oras. But anytime from now, depende dun sa transaction, kung may available na fake na pera, susugurin na to. Dadakmain yung tao as soon as nabot yung pera, consummated yung transaction. The possibility, because it's hot pursuit, ay baka makita doon sa kanyang lungga yung computer or kung ano man, or mga fake peso bill na pwedeng makuha. So anytime, strike na lang. Oops, medyo lumabas. Wala ata. Ano nangyari? Nangyari? Sir, negative sir eh. Wala yung tao sir. Ha? Wala yung tao yan. Wala yung tao? Oo, kanina po mga aling po siya wala na sabi ng asawa. Ang oras na balik? Hindi na sigurado ng asawa sir. Kailan makabalik sir eh. Asawa sir, bukas na lang masyur. Bukas na. Bukas na lang para masyur. Aga-aga ang raw.
aga-agahan na lang pagbili. Mga anong oras kaya yun? Mga tanghali. Okay, sige po lang. Balik na tayo. Back to base na siguro tayo. Okay, nag-negatibo yung transaksyon. Wala yung hinahanap naming target na nagbebenta mismo ng fake 500 peso bill. Nangyayari ito kuminsan, hindi mo inaasahan. Nagnanegatibo, inaasahan mo na positibo na, kaya lang may mga glitches, may mga bagay na nangyayaring hindi mo aasahan nangyari. Ito yung nangyari ngayon.